Ayan. So, good morning po. Ay, bago po tayo mag-start, palakpakan naman po natin yung worship team. Grabe. Nakalimutan ko kanina nung morning eh. Once in a while, dapat po i-celebrate natin yung talent po na binigay ng Lord. And of course po, palakpakan po natin yung Panginoon. Mas malakas na palakpak para sa Panginoon kasi siya po ang pinanggagalingan ng lahat po ng gifts na meron tayo ng talent po. So yan, napakasarap po magpuri sa Panginoon. Okay na, Ella? Alright, good. Okay, so yun po. Muli po, good afternoon po, good morning. Sa Zumba, may Zumba? Zoom? Good morning ba doon? I don't know. But anyway, ayan po. So before po tayo mag-start, I know po na lahat po tayo dito, we somehow, baka nga yung mga iba sa inyo binagyo eh. So medyo may mga pinagdaanan kayo na medyo mahirap. Unlike yung mga iba sa atin, syempre wala namang ganong problema sa bagyo, pero yung iba talagang ramdam eh. And then maybe some of you also merong mga nararamdaman na or merong mga pinagdadaanan na hindi po madali. Ayan. So actually this morning po, we did something, yung mga umattend, may mga nag-testimony nga medyo maganda yung kinalabasan ng ating exercise. So sige po, before po ako mag-start with the message, tayo po tayong lahat. And we're going to do, siguro po, hanap kayo ng partner, kahit yung asawa nyo or kahit hindi lalaki sa lalaki, babae sa babae, kahit na anong gender, it's okay. Ayan. So, since meron naman po tayong mga, siguro, yung iba sa atin, malungkot or nag-iisip ng problem, so, para medyo malighten po yung ating mga dinadala, ay humarap po kayo doon sa partner nyo. Yan. Yan. Okay. Yan. So ngayon po, we will declare something. I-declare po natin to. So medyo lakasan nyo lang yung boses nyo para naririnig po. So, we're going to declare something. Tas ito pong declaration na to dapat nasa puso nyo po Kasi wala po siyang effect kung wala po sa puso. Okay po? Para natuto. Okay po ba? Alright, sige. Ayan. So, susunod lang po kayo sa sasabihin ko. Okay po? Okay. Sobrang saya ko today kasi ang preacher ay napakagwapo. Okay na. Gumaan po ba yung pakiramdam nyo? Gumaan. Ayan. Sabi ko sa inyo, gagaan ang pakiramdam nyo. Sige po, pwede na po kayong umupo. Ayan. So, okay. Pasensya na po doon sa mga seryoso sa buhay. Loko tong preacher na to, pinaglalaroan tayo. Okay, so yun po. Gusto ko lang po kayong patawanin because usually po nakakaantok pag ganitong oras. Ayun. But anyway, to tell you honestly po, ako ginagawa ko po yan. Yung chant na yan. Kanina bago ako umakyat, pinapractice ko yan eh. Sabi ko, ako ang preacher ngayon. Napakagwapo ko. Paulit-ulit lang. Tapos yun, okay na ako. So, pag down po kayo, ulit-ulitin nyo lang po yung chant. Okay, yan. So, kidding aside po, let's start with our, yung ating pong word sa araw na to. Ayan. So, as we start, let's begin with a prayer. Sige po, manalangin po tayo. Father, we want to thank you, Lord, for this afternoon. We want to thank you, Lord, for your presence here. Salamat, Panginoon, because in spite of everything na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin, Lord, we have a God that we can depend on. We have a God who loves us, cares for us, and who will do everything to save us sa lahat ng pinagdadaanan namin and to keep us, Panginoon. Lord, salamat po sa linggong nakalipas, even though alam ko, Lord, na merong mga ugly na mga
things na nangyari, but still, we wanna thank you, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon. But we wanna pray, inaalala po namin yung mga kababayan namin na still, maybe marami sa kanila, lubog pa rin sa baha and they are still going through a lot of paglilinis and all. We wanna pray for these people, Panginoon. And we wanna pray, Lord God, na even yung mga kapatiran namin sa Mighty One, whether dito po sa Metro Manila or sa GMA Cavite or anywhere in the world, Panginoon, we pray na patuloy niyong ingatan, Lord God, and patuloy niyong i-bless ang bawat churches ng Mighty One. Lord God, as we study your word for this afternoon, we pray for your grace. We pray for your wisdom, Lord. And I pray, Panginoon, most importantly, na yung credit, Lord God, yung honor, and yung praise, sa'yo lang mapunta, Panginoon. And hindi kahit kanino pa man, Lord God. And Father, it is also my prayer na lahat po kami dito, Panginoon, we will learn something from you, Lord God. And nawa, Lord, mabaon namin yan as we go home later. And Lord, magkaroon kami ng realization kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mission. Father God, we thank you, Lord, for this opportunity to learn from you, Lord, and we glorify the name of Jesus. Amen. Ayan, so, ayun, kita nyo naman, pumapalakpak na, wala pa. Ayan, so, I have a question here. I-flash ko po sa screen. Okay. Yan, nung morning po, nagkaroon ako ng random na nilapitan. Gusto nyo ba? Gusto nyo po ba? Ganun kaagad eh. Okay, so hindi na po ako magra-random para to cut, to save time. So, nung umaga po, nagtanong po ako sa dalawang volunteer. And for them, mission is, in summary, sharing of the gospel. Tama po? Nag-a-agree po kayo dun sa sagot nila. Okay. Nung bago pa lang po akong Christian, kada mababanggit yung mission, I would always think of going places. Di ba po? Pag sinabing, missionary yan, pumupunta yan sa iba-ibang lugar. Tama po? So yun yung idea ko ng, when we talk about missions, we are talking about sharing the gospel in different places. Especially pag malalayo. So sabi na, missionary yan, grabe, biruin mo, Germany pa, pupunta rito. Missionary yan. Okay. Now, as I go along sa Christian life ko, God, unti-unti, pinarealize ng Lord sa akin na medyo maliit yung pagkakaintindi mo sa mission. Kasi the definition of mission is more than that. Okay? So ngayon po, yun yung pag-uusapan natin. Ano ba yung mission ng bawat isa sa atin? And ano ba yung mission ni God? Kasi when we talk about what is mission, kung technical po tayo, I will talk about the grand plan of God. Yung grand plan of God, hindi lang yun pag-share ng gospel. Kasi it's just small part of the grand plan of God. Yun yung mission. Okay, so para po mas mag-grasp natin yung sinasabi ko, punta po tayo sa Colossians. So ngayon po, nasa Colossians 20 yung mission. Pero para mas maintindihan natin, we will go from 15 papunta sa 20. Okay. Sige po, next slide po. Ayan. So habang umiinom po ako, sabay-sabay po nating basahin yung Colossians 1:15. In 3, 2, 1. O, di ba? Kada po magpapabasa ako ng sabay-sabay, hindi talaga sabay. But anyway, thank you po sa pagbasa. Okay, so dyan po sa Colossians 1:15, you can see there, the Son, Jesus Christ, is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. So sabi ni Paul, sino ba si Lord? Si Lord daw ang exact representation of God the Father. Pag nakita mo si Christ, you already saw God. Kumbaga, hindi yung person ni God, but you already
know God. Kasi siya yung exact representation. Okay, next po. Alright. So, sa 16 po, sabi niya, for in Him, in Jesus Christ daw, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Next slide po. He is before all things, and in Him, all things hold together. Alam niyo po, reading this one, mamamangha ka sa Panginoon, Jesus. Bakit? Explain ko po ng konti. Sinasabi niya, walang bagay na nandyan kung wala si Jesus Christ. Lahat ng nakikita mong created things, it's because of Jesus Christ. Lahat ng alam mo na nasusustain, it's because of Jesus Christ. For example, the law of gravity. Oy. Law of gravity says, di ba, pag may itinapon ka daw, babagsak yon. Paano nangyayari yon? Science. But beyond science, it's God. Sinasabi ng Hebrews, si Jesus daw ang reason why everything is in place. Alam niyo po yung mga planets, di ba nakalutang sila? It's because of Christ. So nagigets niyo po kung gaano ka sasabog yung utak mo thinking about who Jesus Christ is. Now, sabi niya dyan, si Jesus daw, wala pang nagagawa, nandun na siya. Okay? And yung pinakahuli yung gusto ko, and in Him, all things hold together. So, kagaya nga ng binanggit ko po, lahat ng bagay, nandyan because of Christ. Now, punta po tayo sa next. And He is the head of the body, the church. So, after niyang banggitin, eto, medyo matindi tong description na to kasi parang panabog utak eh. Punta naman tayo sa church. So, syempre, when we talk about the church, this is, nag-zoom out siya, papunta dun sa church. So, sabi niya, yung head of the church is sino daw? Si Jesus. Now, He is the beginning and firstborn from among the dead, so that in everything, He might have the supremacy. So, ito pong Hebrews, sinasabi niya, yung author ng Hebrews, sinasabi niya na lahat ng binabanggit ko sa'yo, isa lang ang sinasabi. Jesus is sovereign. Okay? Clear po tayo Jesus is sovereign. Now, pagdating po sa next, ito na yung, punta po tayo sa 20. Ayan. Sa 20, makikita nyo po, meron akong hinighlight. Sabi niya dyan, and through Jesus Christ, to reconcile to Himself all things. Ito po yung mission. The mission is, God is reconciling everything to Himself. Anong ibig sabihin? From heaven to earth, everything was messed up. Sa heaven, Satan and the 1/3 of the angels, they rebelled. Nag-revolt sila. Pagdating sa earth, Adam and Eve fell into sin, messed up na naman. So sabi ng Hebrews, alam niyo kung sino yung umaayos ng lahat? It's the Lord Jesus Christ. He is. Sabi niya dyan, His mission, okay? God's mission is to reconcile to Himself all things. Whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. That's the reason why the death of Christ is very important and His resurrection, because yun po ang mag-aayos sa lahat ng bagay. Kung baga sa base na nabasag, hindi yan didikitan ng glue. Ang mangyayari, it will become new. Kaya pag binasa niyo yung Revelation, you will see there the new heavens and new earth. Isa lang ang reason nun. Because Jesus Christ died and resurrected. Okay? So, clear po tayo sa mission When somebody asks you, what is the mission?
God's mission is to reconcile all things to Himself. Now, tinanong ko po yung ChatGPT. Sino pong gumagamit ng ChatGPT sa inyo? Uy, ayaw umamin. Ako may account ako. Mahal po yung account ng ChatGPT, ah. Ewan ko kung alam nyo, nagtanong ako parang lowest yata, 10,000 a month. I don't know. So, ayun. So, na-curious ako. Kasi sabi ko, pareho kaya yung alam ni ChatGPT sa mission? So, nag-type ako, what is mission? Sa Christian, standpoint. Ito yung sagot ni ChatGPT. God's mission is to rescue, restore, and renew all creation through Jesus. Tumama siya. Sakto siya sa verse, di ba? Reconciling everything to Himself. So sabi ni ChatGPT, ito yung mission. Pero kung mapapansin niyo yung slide, madumi, di ba? May binura kasi ako. Okay. Yung binura ko dyan is part of the grand mission of God. Kumbaga, kung ito yung totality ng mission ni God, merong small part doon, ito yon. Kasi sabi ni ChatGPT, ito yun eh. Ito yung mission ni God, pero meron siyang buntot. Okay, next po. Ayun. So sabi niya, and to involve His people in bringing this good news to the whole world, it is both personal for you and me and cosmic for the whole world. Nakita nyo? Ang galing nung niya, no? Nakuha niya yung mission. Sabi niya, ito yung grand mission. However, may kasama yon. It involves God was actually asking all of us to be part of the mission. Okay? Kaya po yung sagot na, ang mission is sharing the gospel of God saan ka man mapunta. Tama yon. But it's only part of the grand mission of God. Malinaw po? Sige, exam. Maglabas po kayo ng... Okay, yan. So, kaya ang title po ng ating message for today is... Okay, yan. So, Mission Day, Dei, Beyond Church Walls. Participating in God's grand mission for the world. Bakit siya beyond church walls? Because, dito po sa church, this is our training ground. When we talk about the church, this is the training ground. Dito tayo nagwo-worship, dito tayo tinetrain para paglabas natin from here, we are ready. Ready tayo sa trials, ready tayo sa temptations, ready tayo sa tribulations, and ready tayong magpatotoo sa buong mundo kung sino si Kristo. Kaya po, importante na maintindihan natin yung mission na to. Kasi, our mission is beyond these walls. Na actually, this is the beginning of the mission and it extends from Monday to Saturday. Ang problema, ang hirap pagdating mo ng sa Monday, Tuesday, Wednesday, especially Wednesday, yung mga nasa gitna. Kasi yan na yung time na sinusubok na yung faith mo eh. Okay? Kaya naglalagay ng prayer meetings in betweens. Kasi merong mga nagfo-fall. Di ba? So, yun. So, we are talking about the mission of God na parte tayong lahat. Okay po? Yun. So, ano yung parte natin? Yan yung pag-uusapan po natin for this afternoon. Okay. So, ngayon, next slide po. Ito yung, kung may nagpa-follow sa akin or meron po akong friend dito sa Facebook, ito po yung profile ko. Nung naka 16,000 na ako na followers, of course, merong mga nagme-message, may mga nagtatanong. So, one of the few questions is, bakit ganyan yung pangalan nung ano? Ba't hindi ko pangalan? Bakit hindi first name tsaka surname? Wala po akong nasagot dun sa mga few na nagtanong. Isa lang ang nagtanong sa akin na nasagot ko. Si Ella.
Tinanong niya ako, sabi niya, bakit kasi box? Sabi ko, apelyido ko yung box. Yan talaga yung apelyido ko. Okay. So, bakit nga ba box? So, pag-usapan natin yung box. Later, sasabihin ko kung bakit siya. Yung DMAC po is my nickname. Nung naging barista po ko, yan, dati po, naging barista ako eh. Sabi nung matagal na barista sa akin, ang pangit naman nung Dennis, sabi niya, common. Gawin nating astig. DMAC kaya. So, from then on, kineri ko na tong nickname. One of the nicknames is DMAC. And then, inad ko yung box. Okay, so punta po tayo sa box. Next slide po. Ayan. So, ito po yung common na boxes. So, pag nakakita kayo ng boxes, commonly, ganyan yung kulay. Tama? And then, it comes in different sizes. It comes in different shapes. And sometimes, it comes in different colors. Tama po? Like this one, this is a box. Tama? Now, parang nagtitinda ng no? Parang promodizer eh. Tama po? Okay. So, yan. So ngayon po, yung boxes po, bakit ba inimbento yung box? Sino pong gusto sumagot? 1,000 pesos. Galing kay Pastor Jim. Okay. So, bakit ba ginawa yung box? Bakit inimbento? Yung box po, inimbento for one purpose. Okay? Ito po yung isa sa example ng box. Napili ko yan kasi may pangalan na ganyan dito eh. Yung brand. Okay? So, yung Balikbayan box, ano kayo dyan, di ba? Familiar kayo sa Balikbayan box. Lalo na yung may mga pamilya sa abroad. Di ba? Minsan nga, parang mas excited tayo sa Balikbayan box kaysa yung Balikbayan mismo, di ba? Parang, kailan ba darating yung Balikbayan box mo? Okay. Yan. Bakit? Kasi na-excite tayo sa laman ng box. Tama? And then, if you are, kung mahilig kang mag-Shopee or mag-Lazada or mag-Temu, mahilig kang mag-shopping online, or TikTok, may idea kayo about mystery box. Tama? Sino pong naka-order na sa inyo ng mystery box? Yung mystery box, o-order ka, hindi mo alam kung ano yung laman. Halimbawa, worth 1,000. Pagbukas mo, magugulat ka, puro papel. Ano to? Ang dami ko napanood na gano'n, nagwawala eh. Ano to? Papel, mga ano ba to? Sayang yung 1,000 ko. Okay. Kasi po, ang purpose ng box is lagyan ng content. Kaya going back dun sa pangalan ng profile ko, bakit ba box? It's content. I am a content creator. And pag pumunta ka doon, dapat may makita kang content. Ano yung laman ng profile ko? Tama po? So, yun yung idea. Okay. So, ngayon po, next slide po. Lahat po tayo, I will call each one of us a mission box. Okay? So, this is you. This is you. So, as a mission box, lahat po tayo, ginawa ni Lord na parang box. Okay? Bakit box ang ginagamit kong illustration? Kasi nung unang panahon, actually, God was using another container. Ang tawag po doon is vessel. Tama po? So, sabi niya, may different kinds of vessel and inihalin tulad niyo yun sa mga believers. Sa panahon po ngayon, wala na masyadong gumagamit ng vessel when you talk about container. You talk about box. Di ba po? Okay. So ngayon, yung box, may laman yan. So nung ginawa tayo ni God, meron siyang nilagay sa bawat isa sa atin as a box. Yun ang illustration na yung nilagay niya na yon, kailangan magamit mo. Kung di, sasabog ka. Hindi. Kung hindi mo ma-please yung creator mo. Yan. So, tignan natin. Bubuksan ko po itong box na to. And then, nandito po yung mission natin. Yan. Di ba kanina in-explain ko? We are in a grand mission and we participate sa mission na yon. Nandito po yung mission ni Lord sa bawat isa sa atin para magawa natin yung mission natin.
Okay po? Yan, sige po, next slide. Yung una ko pong bubunutin dito is, it talks about this one, James 1:17. Nang sabi po niya, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Sabi niya, lahat daw ng gift ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya yung unang laman po nito is a gift. Yan, actually, Mighty One po nagbigay sa akin ito. Pas, naalala mo ba to? Pen po to na may pangalan ko. Nakalagay Derek Ramsey. Hindi. Okay. So, bakit gift? Yung laman nito. Lahat po tayo may gift. God has given each and every one of us a gift, but you have to discover it. Ako po, na-discover ko na. Katulad kaninang umaga, sinabi ko sa kanila na yung greatest gift na binigay ng Lord sa akin is singing voice. Sige, basta sa inyo yung preacher. Hindi na ako magpe-preach dito. Okay, umuo na lang po kayo. Okay. Yun ang greatest gift na binigay ng Lord. And thankful ako. Kanina nung kumakanta sila, kumakanta ako doon ng todo. Alam niyo kung bakit? Kasi natatabunan yung boses ko eh. Sabi ko, ang ganda. Lakasan niyo pa para habang kumakanta ako, hindi naririnig, di ba? So, ayun. So, lahat po tayo, kidding aside, lahat po tayo binigyan ng Lord ng gift. And ito po yung matindi. Yung iba sa inyo, 5, 6, 7 na gifts. Di ba? Kaya mong mag-lead ng worship, kaya mong mag-preach, kaya mong kumain ng apoy, mga ganon, tumambling ng ano. Pero, di ba? So, lahat po tayo meron yan. Now, meron po akong kilala before, sabi niya, Pas, wala naman akong gift eh. Kasi, kahit anong gawin ko, dancing, pangit daw nung sayaw ko. Pag kumanta ako, sintonado daw. Pag humarap ako sa stage, para akong hihimatayin. Wala ako. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, sinungaling ba ang Diyos? Kasi, I don't think sinungaling siya. God has given each and every one of us, kahit isa lang, meron yan. Pero imposibleng isa lang. Okay? So ngayon, ano tong gift na to? Bakit? Anong kinalaman nito sa mission? Okay. Slide 1 po. Ayan. Ito yung point number 1 natin. So, we are participating in God's grand mission. So, God desires to utilize my God-given abilities. Ibig sabihin, yung binigay ng Lord na talent ko, which is, yun nga, pagkanta, gusto ng Lord gamitin ko to the best. Okay? Yung kumbaga, ibigay ko yung best ko. Whenever I make use of that, ibigay ko yung best ko for His glory. Now, di ba dyan, utilize God-given abilities. So, punta tayo dito sa 1 Peter 4:10. Sabi niya dyan, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Okay, nakita niyo po dyan, ano daw yung purpose ng gift? Yung naka-highlight ng dilaw. 1 Peter 4:10. Ay, serve others pala. Naka-highlight din ng dilaw yung 1 Peter. Serve others. Tama po? So, ibig sabihin po, binigyan ka daw ni Lord ng talent, ng skills, para saan? To serve others. Ngayon, ang question ko po, are you using your abilities to serve others? Alam niyo po, nung morning, just like what I told them, nung time na si Jesus Christ may mga disciples, yung mga disciples laging nag-aaway yan. Oh, parang katulad ng isang pamilya or isang church, lagi namang merong away eh. Hindi yan maiiwasan. Kasi iba-iba tayo ng personality. Ngayon ganito po, alam niyo po kung ano yung ginawa ng Lord? Hinugasan niya yung paa nila.
And yung one thing na command na ayaw nila is, sabi ng Lord, ginawa ko to, gawin nyo rin sa bawat isa. O syempre, kung ikaw yung isa sa disciples, iyo. Di ba? Ang dumi ng paa ni Peter, hugasan ko yan. Puro kalyo pa. Di ba? So, and also, kung pupunta po tayo sa mga buhay ng bawat isa sa atin, minsan nga yung kapamilya mo pa yung kinabubisitan mo, di ba? Parang ayoko nga kasama yan sa isang kwarto or something, or maybe may kapitbahay kang hindi mo kasundo. What if God will tell you, di ba follower kita? Are you using that gift to serve others kahit na hindi maganda yung ginagawa sa'yo? Remember, Christ said, love your enemies. Do good to those who hate you. Kaya mo bang gawin yon? Well, that's part of the mission. Okay po? Use your abilities to the best of your strength. Okay? So, punta po tayo sa next slide. 11. If anyone speaks, okay, ang ganda nito If anyone speaks, they should do as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides. Alam niyo po yung sinasabi nito? Sabi niya, kung meron kang talent, for example, ng speaking, do it as if God was the one who's speaking. Kung meron kang talent ng singing or leading the worship, do it as if God was leading the worship. Question, nagagawa mo ba yon? Nagagawa mo ba na hindi parang si Mami Tan Felix na, okay na to. Okay na yan. But when you do things, you say, dapat okay na okay. Especially when I serve others for God's glory and honor. Na pag tumungtong na ako dito, I will give my very best. Kasi alam ko na God should be praised. Siya ang ma-honor because I was doing my very best for my Lord. Ang tanong po is, ginagamit mo ba yung gift? So, kung hindi mo ginagamit, mag-sorry sa Lord. Kasi, binigyan ka na niyan, pero hindi mo ginagamit. Okay. Next slide po. Sabi niya dyan, so that in all things, okay. Di ba kanina, nabanggit ko po, ano po yung reason why we should use our abilities to serve others? Tapos, sabi niya, kasi when you're serving others through your gifts, ano daw yung final outcome? Andyan, sa 1 Peter 4:11. So that in all things, God may be praised. Through Jesus Christ, to Him be the glory and the power forever and ever. Amen. So therefore, sabi niya, you wanna honor God? Make use of your abilities in serving others. Pag nandito ka sa Mighty One, and maybe Pastor Jim told you, bro, pwede ka bang ganito? Sister, pwede ka bang ganito? Oo naman. Because I want to serve the church of God for His glory. Okay. Okay, bago po yung next slide, sandali lang. Hold your horses. Okay, so yung next kong kukunin dito sa box. May drum roll ba? Kailangan ng drum roll, no? Okay. So, ang next ko pong bubunutin is this one. Ano po ito? Relo. Kulang po. Sirang relo. Okay. Ito po is relo. It signifies time. Oras. Next slide po. So, ang next po nating point is, God desires to develop in me sensitivity towards availability. Ang mission ng Lord is gawin akong sensitive enough na when He calls me, I will go. Pag sinabi niyang, mag-preach ka, I will go.
To tell you honestly po, hindi po dapat ako magpre-preach. Sabi ko kay Pastor Jim, tsaka Pastora Rose, hindi po ako makakapag-preach. Ang dami ko pong ginagawa. I want to beg off. Sabi niya, sige, pag hindi, hanap na lang tayo ng ibang preacher. Tapos po, hindi na ako makatulog nung gabi. Parang sinasabi ng Lord, talaga ba, magbe-beg off ka? Yun yung binigay ko sa iyo na gift. Make use of it. Sabi ko, sige na nga, kahit busy. Walang busy. Walang busy. Pag para kay Lord, walang busy. Kasi kahit gaano ka ka-busy, you will find time. Kasi ang sabi mo, ikaw ang Lord. And everything will come into place no matter what happens. Kasi meron akong mga trabaho na iniwan ko eh. And I'm not saying this kasi magaling ako. I'm saying this kasi magaling ang Lord. Kasi naniniwala ako, if I leave all of this work and prioritize God, He will make sure to provide for me. Na hindi siya magkukulang. Kayo ba may ganong faith? Na sabi mong, kahit iwan ko to ng 1 month, God will provide for me kasi alam ko na ang Panginoon ko ay makapangyarihan. Palakpakan po natin ang Lord. Kasi sobrang powerful po ng Panginoon natin. He can do anything. Okay, next slide po. Ito yung maganda. This quote, yan, picturean nyo po. Okay, picturean nyo po. Etong quote na to is something really, really good. Kasi sabi niya, God calls unexpected people at inconvenient times. Hindi nyo ba napapansin? This is the routine of God. Ganito yung ginagawa ng Lord. Ang ginagawa niya, kung sino yung mga tao na, and especially when you least expect it, God will call you. Now, ito yung mahirap. Hindi mo na nga in-expect, inconvenient pa sa'yo. For example, halimbawa lang di busy kang tao kasi may trabaho ka eh. So ngayon, dahil ang dami niyong ginagawa sa office, dinala mo ngayon yung trabaho mo sa bahay. Sabi mo, dalhin ko na lang sa bahay. So, trabaho. Biglang ngayon may tumawag kasi bumabagyo eh. Sabi nung tumawag, baka pwede naman kaming makituloy sa bahay nyo kahit ngayong gabi lang. Ang dami mong ginagawa. Siyempre, may mga anak yun, maliliit mga ano. Pag pumunta dun sa inyo, hindi ka na makakonsentrate sa trabaho. Question, pagbibigyan mo ba? Inconvenient, unexpected. And yun ang ginagawa ng Lord. Bakit? Sige, tingnan natin. Si Moses po, yan, one of the best examples is Moses. Si Moses po, alam natin yung story ni Moses eh. Si Moses, he was born in a palace. So, lumaki siya as a prince. And then, iniwan niya yon kasi meron siyang napatay. Tama po? So, nung iniwan niya yon, parang wala na siyang future. Nagbabantay na lang siya ng mga tupa. Tapos nag-aantay na lang siya, siguro mamamatay na lang ako ng ganito kasi wala naman na. Until one day, may nakita siyang burning bush. Alam niyo po yung burning bush, sa atin, uncommon yun. Kasi pag biglang nasunog yan, siyempre, talunan tayo. Talunan tayo, takbo na tayo. Ba't nasusunog? Pero nung panahon nila, it's common. Kaya, pag may nakita siyang umaapoy, may umaapoy. Wala lang sa kanya yon, sa kanila yon, mga pastol. Ngayon po, bakit nung nakita ni Moses, ano yung nangyari? Sige, tignan po natin. Next slide. Yan. So Moses thought, I will go over and see this strange sight. Why the bush does not burn up? So sabi niya, ba't hindi na to? 3 oras na to, hindi pa rin natutupok. So something is different. Common yung nasusunog, pero yung nasusunog ng pagkatagal-tagal, kakaiba. Okay. So ngayon, ganito, di ba si Moses is parang wala na siyang future eh. Normal na lang na tao, nagbabantay ng tupa, so on and so forth.
Eto ngayon, next slide. Pagdating ng verse 4, tingnan nyo sabi niya, when the Lord saw that Moses had gone over to look. So, nung nakita raw ni Lord na may pagkachismoso to si Moses. Moses, ganyan. Ano yun? Ano yun? So, pero in a positive way, So, nung nakita daw ng Lord, nakuha ko yung attention ni Moses. Ano daw ginawa ng Lord? God called Moses. And ito yung gusto ko pong maintindihan natin. God is doing a lot of things to get your attention. However, marami sa atin, binabrush off si Lord. Nagpapapansin na si Lord sa'yo, hindi mo pa rin pinapansin. For Moses, nagpapansin si Lord. Anong ginawa ni Moses? Chumika. And then, anong ginawa ng Lord? God called him. Alam niyo po, pag tinawag ka ng Lord, ibig sabihin, you are ready. Kasi nakuha niya na yung attention mo Paano niya makukuha yung attention mo if you are busy with a lot of things? Okay. Okay, lalakasan ko yung boses ko. Kasi umuulan na po. Okay, yan. So ngayon, sabi niya, Moses, Moses. So this is the calling of Moses. Ngayon po ganito, sa atin po as Christians, di ba, when we talk about calling, iba-iba yung calling ng Lord sa atin Halimbawa, kay Danica, iba yung calling niya sa calling ko. Yung pinapagawa ng Lord sa kanya, hindi ko kayang gawin. Yung pinapagawa niya sa akin, hindi kaya ni Danica. Yung pinapagawa sa bawat isa sa atin is unique. Hello. Okay, unique. Ngayon ganito po, sa ating mga Christian, may pagkamareklamo tayo Alam niyo po ako, when I started as a Christian, kaya natatawa ako dito sa joke na to Kasi naalala ko yung sarili ko. Alam niyo po ba, yung first time akong nag-pray in public, yung pastor ang nagsabi sa akin na ako ang mag-pray. Eto po, ganito yung itsura. Hindi puro pastors yan. Puro pastor. Parang nasa isang event kami na puro pastors and leaders. Ako lang ang member. Hindi nakaganyan ako. Nakaganito ako sa may isang table. Tapos sabing ganon, para bago tayo mag-start, nakita ko na yung pastor namin. Gumaganong-ganon. Sabi ko, sana wag dito. Wag ako. Ang daming pastor, pwede niyong ipag-prayan. Alam niyong ginawa? Si Dennis na lang mag-pray. Sabi ko sa inyo, gusto ko na talagang Lord, kunin mo na lang ako. Sa harap ng maraming pastors, ako ipag-pray mo. Sino ba ako? And, sige po, next slide. Di ba? Ito yung sinabi ko. Ba't ako? Di ba? Okay, ito yung joke ng mga Sabi ganon, bakit sa Christian world, ang daming nagiging paniki? Pag may inassign ka, nagiging paniki sila. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako? Di ba? Okay. So, ano po yung gustong sabihin natin dito? God is telling us, God is actually in the mission of making you sensitive sa calling niya. Ngayon, pag tinawag ka, huwag ka nang magbat ako. Kasi si Moses, tingnan po natin yung response ni Moses Hindi pa uso yung bat ako nung time na yon. Pero ito yung sinabi ni Moses. Next slide po. Yan. And Moses said, Here, hindi po ako kakanta. Here I am. Familiar po, no? Sino po yung prophet nagsabi nito? Alam nyo? Wala pong uuwi 3 oras po yung preaching. Okay, yun. So, sabi po ni Moses, Here I am, gamitin mo ko, Lord. Okay? Hindi siya nagsabi ng, ayoko.
Lord, wag ako. Here I am. Okay. Ayan. Thank you, Pastor Jim. Okay. So ngayon po, sa pagpapatuloy, naririnig po ba ako kahit malakas ang ulan? Kasi kung hindi, ite-text ko na lang sa inyo. Ah, okay. So ngayon po, going back dito sa sinasabi ko, alam nyo po, lahat po tayo, binigyan tayo ng Lord ng yung tinatawag na sphere of influence. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, nilagay ayun, narinig nyo na po yung quote na, ewan ko kung famous to eh. Gustong-gusto ko tong quote na to. Wherever you are, there you are. Yun. Wherever you are, there you are. Alam niyo po, nung una ko narinig yan, tawa ko ng tawa. Sabi ko, anong klaseng quote yan? Wherever you are, there you are. Hindi ko alam na meron palang malalim na ibig sabihin nun. Alam niyo po ang ibig sabihin nun? Wherever you are, be all there. Kasi kung saan ka nilagay ng Lord, make the most out of it. Halimbawa, nilagay ka ng Lord sa ganitong trabaho. Question, are you making the most out of it by telling everybody who Jesus Christ is? Pag nilagay ka sa school na to, lahat ba ng mga kaibigan mo, alam nila na ikaw ay follower of Christ? O tinatago mo kasi, hindi na nila ako isasama sa mga gig. Pag nalaman nilang Christian ako. Well, may problema. Di ba po? Now, hindi ko po tinataas yung sarili ko. Marami pa po akong dapat i-improve. But, isa po sa pinagpapasalamat ko sa Lord is whenever may calling, there are times na nagiging sensitive ako. There are times na insensitive ako. Pero sa part na to, naging sensitive ako. Ito po, kukwento ko sa inyo. Next slide po. Sige. Thank you, Lord, sa ulan. Okay, so ito pong slide, nakikita nyo? Yan. Yung dalawang babae dyan, mag-ina. Hindi ko po sila kilala. They are complete strangers sa akin. Now, nasa McDonald's po ako. Alam nyo po, sa McDonald's, every day, nandyan ako sa McDo. Yan yung pinaka-office ko eh. So, ano bang ginagawa ko sa McDo? Pagdating ng mga 8 p.m. to 9, nasa McDo na ako. Bibili ako ng coffee, and then I'll start doing my thing. Kasi dyan ako nakakapag-isip eh. Every day yan, every day. Ngayon, hindi ko alam na may plano pala si Lord. Na the reason why I was there, or I'm always there, is because God wants to use me. Sa papanong paraan? Okay, one example is this one. Etong mag-ina na to, nung time na yon, punong-puno yung McDo. May concert yata, so punong-puno. Nandun ako sa usual na seat ko. Dumating yung mag-ina. Naghahanap ng walang maupuan. So mukhang gutom na gutom. Sabi ko, gusto nyo po dito na lang, kunin nyo na lang yung upuan ko. Gentleman po ako from time to time. Paminsan. So ngayon, sabi niya, hindi, wag na, okay lang. Hindi, sige po, I insist. So, umupo na sila, and then umorder, and then umorder din ako na sa akin. Tapos, so ngayon po, dahil stranger sila, normal naman na hindi mo kausapin. Pero God was actually, si Lord nangungusap sa akin na, kausapin mo. So, kinausap ko. Alam niyo po, looking at them, lalo na yung babae ng bata, yung anak, wala ka namang mapapansing abnormal, di ba? Yung babae, yung anak, she's undergoing depression. Extreme depression. Nag-start yon nung pandemic. Hindi siya tinamaan ng COVID, pero tinamaan siya ng depression. Kasi araw-araw, for the long period of time, siya lang mag-isa sa bahay. So siguro,
Kausap niya na yung sarili niya, nagmi-meeting sila minsan, mga ganun. Or nagsusulat siya sa wall or something, di ko alam. So, na-depress siya. And alam niyo po yung naging resulta? Kasi pinakita nung nanay sa akin yung video eh. Ito siya dati. Alam niyo po, nung dati nagblog siya. Sabi ko, ang galing niya magsalita ah. Nung kausap ko na, ang bagal magsalita. Naapektuhan yung speech. Naapektuhan yung tulog. Sabi nung nanay, natutulog yan minsan 2-3 oras. Natutulog yan mga alas 4 ng umaga. Ganon. So, ibig sabihin, ang daming nangyaring ano. So, ngayon ganito. Etong mag-ina, uma-attend sila ng church. Pero yung church na ina-attendan nila is yung may healing, ganyan. Naniniwala tayo sa healing, pero may church talaga na puro healing lang. And yun yung reason kaya nakaka-attract sila ng mga tao. Because a lot of us want to be healed. So, itong mag-ina, sabi nung nanay sa akin, alam mo kung bakit ako nandun sa church? Wala na akong hope eh. I'm hopeless. Okay. So, ngayon po, ginamit ng Lord to, hindi ako nag-share ng gospel nung unang araw. It's okay. Hindi nyo kailangan mag-share ng gospel ng unang araw. You build relationship. Once the trust is there, bigla mo nang suntukin. Birahin mo na ng gospel. So, nung ika-third na meeting, that's when the time I share the gospel. Sabi ko lang, I can't promise that your daughter will have healing kasi hindi lahat gumagaling. Pero one thing is for sure, Jesus will be with her. Hindi man siya gumaling, but God will keep her. Will sustain her. Kasi sabi ko sa kanya, huwag kayong maniwala sa healing. Physical healing, wala yan. Spiritual healing ang hanapin mo. Because yun, for eternity. Now, dahil nakuha ko na yung loob ng mag-ina, alam niyo po sabi ng nanay, saan ka ba nag-church? Since ang layo So sabi ko, sige, ganito na lang po. Yung CCF sa Gateway, sasamahan ko kayo. Alam niyo kung bakit? Gusto ko silang i-pull out doon sa church na to, sa tunay na church that believes in Jesus Christ. Okay? So ngayon, sabi niya, ay sige, okay. Ito ngayon ang problema. Ako ngayon ang speaker Supposedly, sasamahan ko ngayon, Sunday. Pero sabi ko, ay, hindi ako pwede sa next Sunday kasi mag-i-speak ako. Sa sumunod na Sunday, hindi rin ako pwede kasi may darating na missionaries from Germany. Pero after that, pwede ko nang gawin. Ano yung gusto kong ipakita sa inyo rito? Hindi ako magaling. Magaling si Lord. He can orchestrate everything. Kung nasan ka, God can use you. But you need to be available. Na kaya mong i-set aside lahat ng bagay for Him. Kasi may trabaho ako I need to do things. Every time magkikita kami, wala akong nagagawa. Zero. Nagsisisi ba ako? Hindi. Because I know God has a purpose. Alam niyo po, hindi lang ito. Kasi yung isang regular na uma-attend sa McDonald's, uma-attend din yung regular classmate ko sa McDonald's, ito naman, senior. I found out na may cancer siya. And he was given 5 years to live. That was 2 years ago. And time is ticking. Nung nakita niya kami, tinanong niya, anong ginagawa mo dun sa mag-ina? Sabi ko, I was talking to the girl and yung mom. Ini-encourage ko sila. Pinapalakas ko yung ano nila. Kasi then sinabi ko sa kanya, tapos sabi niya, galing, great. Sa isip ko, next ka na. Next ka na sa akin. Nakikita niyo how God works? Hindi lang sa akin yun. Kasi kung nasan kayo, wherever you are, be all there. Be all there for God. Kasi binigyan kanya ng ability, now, He was asking for your availability. Okay pa? Okay, next slide po.
Okay, tandaan niyo po ito ha. God calls unexpected people at inconvenient times. So, yung sumunod po na nandito sa box, opo, gift, time, and then, this one. Okay, ano po ito? Credit card. Pero ito po is a virtual credit card. Kaya manipis siya eh. Sabi nung BDO, ay ano yan sir, virtual credit card lang yan. Nagagamit mo lang yan pag may bibiling ka sa internet. Now, bakit po ito yung ginamit kong illustration? It's because, ito po, pag napasa kamay ng ibang tao, he can make use of it. Accessible yung laman ng credit. So nagigets nyo po, yung accessibility, madali siyang kunin. So next slide po. So God's desires to grow in me gratefulness leading to my resources, accessibility. So is God growing in you yung gratefulness, yung pagiging grateful mo kay Lord na, Lord, nagpapasalamat ako kasi lahat ng bagay na meron ako, it's because of you. Alam niyo po, meron akong na-meet before, meron akong naging classmate sa seminary na pastor. He's the head pastor. Sabi niya, naiiyak ako dun sa isang pamilya na mayaman. Alam niyo kung bakit? Kasi yung family na to, dito naman ako para... kasi yung iba nagka-stiff neck na eh. Dito naman. Okay. So, itong family na to, tsaka may hangin, sarap ah. Okay. So, itong family na to, mayaman. So ngayon, sabi ko, bakit ano bang problema mo dun sa family? Sabi nung pastor, kasi ganito, pag napagkwekwentuhan namin yung about tithes and offering, parang laging mainit ang ulo. Tapos, ang sabi ganito, basta kami nagbibigay kami kung ano yung gusto naming ibigay. Tapos, syempre, alam nila maraming kotse, mayaman. Tapos sabi daw nung tatay, lahat naman ng meron kami, blood and sweat yan eh. Nagets nyo? So, ang thinking niya, pinagtrabahuan namin yan eh. Wala kayong pakialam. Totoo naman wala tayong pakialam. However, if naintindihan mo na everything na meron ka, hanggang sa kaliit-liitan, hanggang sa karsonsilyo or brief or whatever na meron ka, it came from God, nagbabago yung perspective mo. Kasi for you, Lord, kung anong meron ako, thank you. Yung mga magagaling mag-tithes, sila yung sobrang grateful sa Lord. Kasi yung resources nila, so accessible kay God. Na sinasabi na lang, Lord, gamitin mo. May kotse ka? And then sabi, kailangan ng church ng sino kayang may kotse? Ay, pastor, gamitin mo yung kotse namin. Accessible yan. Si Lord ang nagbigay niyan. Okay. After ng preaching na to, baka magalit yung may mga kotse. Ano ba tong pastor na to? Pero nag-gets nyo po, hindi lang kotse, hindi lang pera. Anything na meron ka, if God says may pangangailangan, willing ka ba? Is it accessible? Nagets mo na God is the provider of everything. Amen po? Alright. So, inaantok na sila. Amen. Okay. Yan. Basahin natin to. Deuteronomy 15:7. Sabi sa Deuteronomy 15:7, if anyone is poor among you, among your fellow Israelites, in any of the towns of the land the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted. Sabi niya, huwag ka daw maging Manny Pacquiao. Yun yung sinasabi niya dun sa mga Israelites. Pag meron naman nangangailangan sa'yo, huwag naman kayong maging Manny Pacquiao. Na ganyan ka. Kasi akin to eh. Ba't ko naman bibigay to? Yun yung utos ng Lord sa mga Israelites. Alam niyo po, yung susunod na makikita niyo is one of the laws that I love. Nung nagbabasa ako ng Deuteronomy, Exodus, and all of those things, about God's command, ito yung natuwa ako. Kasi sabi ko, nakita ko yung character ng Lord eh. Sabi ko, grabe, ang gracious ng Panginoon. Makikita nyo dito sa law na to. Next slide po.
Next slide po. Yan. Leviticus 19:9. Sabi niya, when you reap the harvest of your land, ito, sinasabi niya dun sa mga may-ari ng yung mga landowners, meron silang mga prutas, meron silang mga vegetables and all. Sabi niya, pag nag-harvest kayo ng land, huwag nyo nang kunin yung mga nasa gilid. Huwag nyo nang kunin yung nasa gilid, sabi niya. Or, huwag nyo nang kunin yung mga nalalaglag. Bakit? Next slide po. 20. 10 pala, sorry. Leviticus 19:10, sabi niya, do not go over your vineyard a second time. Wag ka nang bumalik doon. Kasi pag nag-harvest sila, uy, baka may naiwan pa, balikan nyo. Sabi ng Lord, wag na kayong bumalik doon. Hayaan nyo na yan. Kung meron mang naiwan doon, para daw kanino? Sabi niya dyan, leave them for the poor and foreigner. Alam niyo kung ba't ko hina-highlight yung dulo? I am the Lord your God. Importante yan. Alam niyo kung bakit niya sinabi yan? Sana naiintindihan mo na ako ang great provider. I am the Lord your God. Nagigets niyo yung halimbawa? Halimbawa, merong nagpabili sa grupo. Oh, magpapapizza ako. Di nagpapizza yung sa barkada nyo. Tapos sabi, uy, mahiya naman kayo. Huwag nyo naman kunin lahat kasi nakakano. And then sabi nung nagpabili, hindi, okay lang. Kainin nyo lang ng kainin. Kasi siya yung nagpabili. Di ba? Tapos, uy, okay na pala. Siyempre, matatakaw kayo. Inubusan nyo yung nagpabili. Di ba? Sabi ni Lord, ganun. Sabi ni Lord, ako yung may-ari, di ba? Ako yung nagsabi. So, siyempre, yung may-ari na nagsabi, yung provider na nagsabi, iwan natin. Bigay natin sa mahirap. I am the Lord your God. I am the great provider. Okay, yan. So, ano po ito? Letter A. Arton. Arton. Abilities. Di ba? Okay. Availability. Ano pa? Accessibility. Okay. So, pwede na akong matapos dito. 3 na eh. Baptist na yan. Baptist preaching na yan. Pag 3, okay na. Baptist na. Okay, pwede na tayo mag-close. Kasi na eh. Pero hindi ako mag-close. Kasi yung pang-4 is the most important na ginagawa ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kasi itong pinakahuli, pag wala siya, bali wala yung ability mo, bali wala yung availability mo, and bali wala yung accessibility ng resources mo. Ito yun. Ito yung kinakain natin tuwing nagugutom tayo. Ay, hindi. Tuwing Lord's Supper, di ba? Kasi hindi ko na malagay doon yung yung wine. Matatapon. Ito na lang nilagay ko. Ano yung nare-represent nung bread and wine? Okay. Yung ostya na yung usual, yung ostya, anong kulay? Puti. Okay, puti. Ba't ginagawa nilang puti? Okay lang naman kahit di puti eh. Bakit ginagawa nilang puti? It signifies purity, righteousness, holiness. So, itong pinakahuli is next slide. God desires to create in me purity so my heart reaches the level of acceptability. Ang ginagawa ng Lord, nililinis niya yung puso na to para lahat ng bagay na ginagawa ko, katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi kahit gaano ka kagaling mag-lead ng worship, kahit gaano ka kagaling mag-drums, by the way, ang gagaling ng mga dito, musicians, promise. Kahit gaano ka kagaling, kung ang puso mo may problema, baliwala yan.
Kahit gaano kalaki ang ibigay mo na tithes, pero yung puso mo may problema, wala yan. Okay? Tingnan natin. Okay, 2 Timothy 2:20. Sabi dyan, kayo naman magbasa. Okay, 1, 2, 3, go. Next slide po. Basa. Diba? Okay. So, totoo na may speaking in tongues. Na ano nyo? Okay. Okay lang yan. Normal yan. Hindi talaga tayo sabay-sabay. Hindi talaga tayo magkakasabay-sabay. Okay. Yan. So, in a nutshell, anong sinasabi ni Paul sa 2 Timothy? Sinasabi niya is ganito. Sabi niya, sa isang malaking bahay, merong vessels. Ito yon, yung vessels, boxes. In modern day, boxes. Sabi niya, sa isang malaking bahay, may mga boxes. Yung mga ibang boxes, gawa siya sa gold and silver. Yung ibang boxes, gawa siya sa clay and ano yung isa? Pot? Anyway. So ngayon, sabi niya, yung iba, for honorable use. Yung iba for dishonorable use. Ngayon, ang tanong, yung ability mo, yung availability mo, yung resources mo na accessible, nagagamit mo ba siya for honorable use or for dishonorable use? Na pinapahiya mo yung Lord pag ginagamit mo yung pera mo, pag ginagamit mo yung talent mo sa kalokohan, na ginagamit mo yung time mo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Sabi niya, yan 2 Timothy 20:21, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a box, a vessel for honorable use. Sabi niya, pag nilinis na yung puso mo, ano daw mangyayari? Ayan. Sabi niya, ang gagawin daw ng Lord, lilinisin niya yung puso mo, isi-set apart niya yon as holy. Sabi niya, ito ka. Andyan yung puso mo. Sabi ng Lord, isi-set apart ko to. And then it will be useful for me and ready for every good work. In other words po, yung ability, yung availability, and yung resources mo as accessible, lahat ng yan magiging honorable kung magkakaroon ka ng pure na heart. Ngayon, ang question dyan is, madali ba? Hindi siya madali. Okay? Okay, I'll give an example. The book of Jonah. Next po. Okay, so yung story ni Jonah, very familiar kayo. Pero i-rundown ko lang yung mga importanteng gusto kong makita nyo. Okay, next slide po. Sabi dyan, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh, and preach against it because its wickedness has come up before me. So sabi ng Lord, mag-preach ka sa Nineveh. Kasi napakasama nila eh. Anong ginawa ni Jonah? Next slide. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. So, dito siya pumunta siya sa kabila. So ngayon, ganito. Ang question, bakit? May ability ba si Jonah to speak? Yes. Magaling si Jonah magsalita. He is a good prophet. Pangalawa, available ba si Jonah? Yes. Pangatlo, may resources ba si Jonah? Yes. May pambili nga ng pambayad sa barko, di ba? Now, question, lahat meron siya nun. Anong wala siya?
Pure heart. Okay, may problema sa puso. Bakit? Tingnan natin yung next slide. John 1:1-2. Sabi diyan, di ba? Go to the great city of Nineveh. Alam niyo po, kung hindi Nineveh yan, pupunta siya eh. Halimbawa, sinabi, pumunta ka sa Cubao. Pupunta sa Cubao yan, magpre-preach. Eh, narinig niya Nineveh. Nineveh, ayoko dyan. Mga demonyo yung mga nasa Nineveh. Ayoko dyan. Okay? So, anong ginawa niya? So, ang nangyari po, yung alam na natin na story, tumakbo siya, kinain siya ng big fish, iniluwa siya, after 3 days, so on and so forth, nangayayat and all. So, ang sabi ng Lord, baka ano na to, nagbago na to, na-realize na niya na may problema siya sa puso. Hindi. Okay? Next slide po. So, ang sabi ng Lord, sige, for one more time, go to Nineveh and proclaim the message I give you. This time, ang ginawa ni Jonah ay, next slide, Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Wow! Ang ganda. Happy ending. Ay, hindi. Hindi siya happy ending pa. Kasi, may problema. Alam niyo po, this is how God works. Si Lord, pag may pinagawa siya sa'yo, hindi niya lang pinapagawa yan kasi may purpose. Laging 2, 3, 4. And isa doon, may kinalaman sa'yo. For Jonah, hindi lang yung para magbago ang Nineveh, para ayusin ang puso niya. So, God was actually hitting 2 birds with 1 stone. Alam niyo po, si Jonah, pwede namang magpadala si Lord ng iba eh. Ang tigas ng ulo nito. Kung ako po yung Lord, ayaw ni Jonah, ay, di bahala ka sa buhay mo. Ay, ikaw na pumunta. Ayaw nito eh. O, ikaw na. I-bless kita. Question, ba't hindi ginawa ni Lord na ganun? Iba na lang ang isend niya. Because God is in the business of changing hearts. Kasi ang mission niya is to change each and everyone's heart. Na lahat tayo, hanggat di tayo namamatay, hanggat di tayo kinukuha ng Lord sa rapture or anything, yun ang laging ginagawa ng Lord. Every day, changing my heart and yours. Okay. Next po. Nagalit si Jonah. Sabi ni Jonah, this is very wrong. Favorite yan ng kapatid ko eh. Very wrong. And he became angry. Yan. Ang ganda nung sagot ng Lord. Sabi ng Lord, next, is it right for you to be angry? May karapatan ka bang magalit? Pag ako tinanong nito, baka lulubog na ako sa lupa. Wala akong karapatan, Lord. Question, may karapatan ka bang mag-complain? Pag tinanong sa'yo ng Lord yan, may karapatan ka bang mag-complain? Because Jonah was complaining and complaining and complaining and complaining. And ito yung maganda, sumagot pa talaga. Sumagot pa si Jonah. Next po. Yan o. Sabi niya, mali. Galit ako. Bakit? Sana patayin na lang ako. Patayin nyo na lang kaya ako, Lord. Tayong tayo, no? Okay. Yan. So, okay pa ba kayo? Okay, sige. So, paakyatin ko po yung ating, magre-response po tayo, pero before I close us in prayer, kasi meron pa po akong sasabihin sa inyo before that. So, we will just sing one song and then I will close ito pong ating message. Hey, yan. Sige po tayong lahat. Awitin po muna natin yung inawit natin kanina.
Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Before po tayo mag-close, meron po akong isang story na gusto ko alalahanin po natin. And this story is about, next slide po. Ito po yung story wherein si Jesus Christ, merong present sa kanya na merong yan. Narinig po? Yan. Okay. So, this story is familiar po kayo rito, di ba? So, itong story na to is about yung adulterous woman na present kay Christ. And sabi, etong adulterous woman na to, dapat patayin na to eh. And yun naman talaga yung sinasabi ng batas. Now, gusto ko po makita natin yung essence ng story na to kasi hindi madaling ang puso mabago. Kasi madali lang sabihin na dapat pure ang heart mo eh. Pero ang tanong mo, Pastor, paano ba yun? Ang hirap. Pastor, ang hirap. Ang hirap magkaroon ng pure heart. Alam niyo po, may sagot si God sa tanong na yan. Paano ako magkakaroon ng pure heart? And dito sa story na to, nung babatuhin na siya, sabi ni Christ, bumato sa inyo kung sino yung walang kasalanan. Walang bumato. And then Jesus asked the adulterous woman, meron bang nag-condemn sa'yo? Sabi niya, wala. So sabi ni Christ, neither do I condemn you. Ngayon po, pag tinignan nyo yung dulo, kasi famous yung neither do I condemn you, pero may dulo eh. Sige, next slide po. Ang sabi niya dyan, from now on, sin no more. Question, is it possible to sin no more? Hindi, di ba? Pero ba't sinabi ni Kristo? May reason. It's because ang bawat isa po sa atin, you have the potential to not sin ng paulit-ulit. May solusyon. And yung 11 na yan, may kasunod yan. 12. Next slide po. Yan. Ay, next slide. Ayan. Sabi niya, I am the light of the world. Sabi ni John. Ito yung sabi ni Christ. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Balik po tayo dun sa previous slide. Gusto ko pong ipakita sa inyo to. Nakikita nyo yung heart na yan. Ito po is an illustration na ginawa nung mentor ko.
Meron po sa IGSL, lahat po kami, meron kaming kanya sa seminary. May kanya-kanya po kaming mentor. And yung mentor ko, nakabalik na siya sa US at lahat. But he continues to be my mentor. Alam niyo po, ang ginagawa niya, minsan imi-message niya ako, sabi niya, mag-usap tayo, imi-mentor ulit kita. Alam niyo po, yung 4 years ko sa seminary, bilang mentor ko siya, ito yung paulit-ulit-ulit na topic. Yung puso mo. Alam niyo po, pag nagtatanong siya sa akin, kumusta ka? Kukwento ko sa kanya yung mga ministry ko. Ganito, ganyan. Meron akong ministry. Meron akong bagong ministry. Ang tawag dito, ganyan, ganyan. So, sabi niya, wow, that's good. Wow. And then, bigla siyang pupunta sa, but how about your heart? Alam niyo kung bakit? Hindi siya nabibilib sa mga, ang galing ng ministry ko and all. Ang lagi niyang question is, tama ba yung puso mo? And paano po itatama yung puso natin? Balik po tayo sa last slide. Ayan. Tingnan niyo po yung sinabi niya dyan, ha? Ano daw yung solution? Whoever follows me. Para lahat po tayo magkaroon ng heart na pure, it's a daily decision. Na I will follow Christ kasi magfe-fail ako. Kasi itong pusong to madumi. At si Lord lang ang kayang maglinis. Now, kung nandito ka and maybe you've been attending Mighty One for many times already, matagal ka na rito. Or maybe this is your first time. Gusto kong sabihin sa'yo, in all honesty, hindi ka part ng mission kung wala kang relationship kay Christ. And that's the truth. You wanna be part of God's grand mission? Believe in the Lord Jesus Christ. And sabi niya, if you believe in Him, you will be saved. Hindi lang yung mission eh. He will save you. Ililigtas ka niya from damnation sa hell. And every day, ililigtas ka niya sa depression. Ililigtas ka niya sa lahat ng pinagdadaanan mo. Because pag nagkaroon ka ng relationship kay Christ, you will not be alone. You will have Christ. And para po sa atin dito ng mga Christians na we are followers of Christ, ito po yung pinaka-importante. That our hearts bows down to the King of Kings and Lord of Lords. Na every day we say, Lord, marumi yung puso. Linisin mo yung pusong to. So that my ability, my availability, and my resources will be acceptable